So sa naging panayam nga po ng ating pamansang kamao, Manny Pacquiao mga idol, parang na sinabi nito mga boss, kung sino ang pinakamalakas na fighter na kanya nakalaban sa bakbakan. Obvious daw talaga na sasabihin nito na si Antonio Margarito dahil siya daw ang pinakamalaki na hinarap ni Pacman sa ibabaw ng boxing ring. Pero kung susumahin daw mga boss, si Miguel Cotto daw talaga ang halimo sa lakas na kanya nakalaban. Sa katunayan nito mga boss, nararamdaman pa daw ni Pacman hanggang sa ngayon ang bigat ng suntok ni Miguel Cotto. Bukod daw dito mga boss, isa daw ito sa mga incredible at accurate sumuntok na fighter si Cotto. Well, sa totoo lang mga boss, sa lahat ng tinalo ni Pacman sa kanyang karera, number 1 talaga sa listahan natin si Miguel Cotto. Kung bakit nasabi natin na halimo talaga si Pacman sa bakbakan, mantakin nyo kasi mga idol, ang ginawa ni Pacman kay Cotto sa mismo nitong prime, na kung tutuusin mga boss, kinatatakutan dati si Cotto. Maraming ayaw lumaban sa kanya sa 147 pounds dahil puro knockout kung sino ang kanyang kinakalaban. Isa nga sa mga umiwas dito mga boss, walang iba kundi si Mayweather Jr. Pinatanda muna nito si Cotto bago niya ito nilabanan sa 154 pounds. Bagamat pagdating sa bakbakan kay Boss Manny Pacquiao mga idol, parang tinadtad na karne ang mukha ni Cotto. Siya ang winasak ni Pacman sa bakbakan. So brutal nga po tinanggihan ng angas ng Pinas General Casimero ang offer ng dati nitong promoter na si Masayuki Ito. Ayon ito sa malapit na kaibigan ng Team Casimero na si Papsi Cultura, hindi man lang daw nagdalawang isip si Cuadro Alas. Natanggihan ang inaalok ng Treasure Boxing founder na si Masayuki Ito na bumalik si Casimero sa TBP matapos malaman na tapos ng kontrata ni Casimero sa Kamida Promotion. Walang ibang binanggit si Alas dito mga boss, kundi goods na daw ito sa 3155. Ito ang company ni Koki Kamida. Wala ayon naman sa source natin mga boss, mas paldo doon ng konti magbigay ang Treasure Boxing Promotion kumpara sa Kamida Promotion ni Master Cookie dahil tikit po ng Tekken Promotion ng company ni Masayuki Ito. Pero gayon pa man mga idol, tama lang naman siguro ang naging desisyon dito ni Casimero. Pareho naman maganda ang promotion na to mga boss, maganda mag-alaga ng kanilang fighter. Ang pinagkaiba lang talaga dito mga boss, wala napupuntahan si Casimero sa Treasure Boxing Promotion. Meron naman itong mga laban mga idol, pero hindi sulit ang kalaban. Bali sila lang talaga mga fighter na lumalaban sa TPP. Kung manatili si Casimero dito mga boss, malamang ganun pa rin ang kalaban ni Alas. Baka nag-trilogy fight na si Casimero kay Oguni, samantala malayo naman ito sa ginagawa ng Kamida Promotion. Sabihin mo natin na hindi ganun kalaki ang kinikita ni Casimero dito, pero binibigay talaga ni Kamida ang posible malaking laban na dapat makuha ni Casimero. Unang perma pala ni Casimero sa Kamida Promotion, pinangakuan ito na ipalaban kay Luis Neri, at yun talaga nangyari mga boss. Nakuha talaga ni Casimero ang laban nito kay Neri. Nadili lang talaga ito ng konti dahil natalo po si Casimero kay Kiyonosuke Kamida, at ngayon may bagong pangako ulit si Kamida kay Casimero na ipalaban ito sa title fight sa bago nitong 3-fight deal sa Kamida Promotion. At malaki ang tiwala natin mga boss, natutupa rin talaga ito ng Kamida Promotion basta may panalo lang talaga ni Casimero ang lahat ng laban nito. Kaya sa bandang huli mga boss, paldo talaga si Casimero at baka makuha pa nitong sweepstakes na laban kay Naoya Inoue.